Magandang hapon mga kabakyard. Tayo ngayon ay pupuntahan natin yung mga alaga nating pato at pag-uusapan na rin natin itong pato. Karamihan sa atin ay alam natin ito yung isa sa nakakadiring mga alaga kung ito ay hindi nakakulong. Alam naman natin na lahat ng madadaanan ng pato ay talagang kinakain nila. Kaya sa akin ang ginawa ko ito, nakakulong sila. Tingnan nyo, dahil sa likuran ng kulungan ito, tingnan nyo, creek yan, ano. So ang ginawa ko ay kinulong ko kasi ayaw kong magpupunta yung mga alaga ko dyan. Kaya ito nga, naghanda tayo ng naglagay tayo ng paliguan nila. Kasi yung mga pato ay talagang yung hilig ng pato ay yung tubig, sumisid, lumangoy. At saka isa na rin yung pag napakalaking konsumo ng mga pato ay tubig. Mayat maya lang sandali yan ay nainom yan. Agaya ng ginawa ng mga yan. Bago ko lang yan pinapakain. 3:30 nagpapakain na tayo ng hapon. Kaya tingnan nyo, maingay pa rin yan. Kasi nakawala kahapon lahat, ngayon ay gustong bumalik doon. Kaya yung dinaanan nila na hindi ko napansin dyan, talagang tinahi ko na rin yung butas dyan. Kasi alam ko na talaga na ganun ng mga pato. Matalino yan pagdating sa takasan. Kung saan yung dumaan makalabas, doon na yan paulit-ulit. Hindi mo lang yan mapansin dahil yung dinadaanan ng mga yan ay maliit lang ng mga butas. Flexible kasi yung mga katawan nila pag nakalabas ang mga ulo niyan, pilit na lumabas yan. Kaya tinahi ko na at ayaw kong dyan mamalagi sa creek na yan. Marami yan Ito namang sa akin ay hindi naman komersyal. Ito naman ay food security lang at saka anti-stress na rin. Kaya ito yung ginawa ko, nilagyan ko ng pensyon kanilang mga pinakatirahan nila diyan. Mayroong yan, mga screen paligid. Ito na pa sa akin, natingala pa yung bago ko lang yan pinapakain. Ayun hindi pa nga naubos yung may mga tira-tira pa nga yan So ganyan tayo mag-alaga ng pato dapat, kapag yung interest natin ay pang lang, konsumo lang yan. Territorial yan yan nakalabas yung isa papunta rito, nakapasok dito sa area ito. Yun, pag napalapit sa inang ito ay talagang inaatake niya. So ganyan lang yan, dapat nakahiwalay sila. Yung pagitan naman ng dalawang inang ito, naglabas ng anak ay 2 linggo. Nauna yung nasa kabila, kaya medyo malaki na sila. So ganyan dapat yung mag-alaga tayo ng pato, may sariling patubig kagaya niyan, para hindi talaga maghanap ng tubig sa paligid yung mga alaga nating paso. Busog na pa yung mga yan, pero ganyan talaga, napakaingay ng pato na. Yan mayroon na namang nakalabas. Ayan, nabugbog kagad. Yan, balik tuloy. So ganyan yung mga pato guys. Naghahanap naman ng madaan malusot tingnan nyo. Nandiyan yan, naghahanap yan kung saan lulusot. Kasi na yan sa tubig dyan sa creek. Kitang kita nila Ayan, gustong lumabas. Yun nga, ako nga ayaw ko na kasi marami dyan. Ito ay ayaw kong kumain ng pato pag hindi nakakulong. Yung mga binibili lang sa labas, marami yun. Karamihan kasi sa mga nag-alaga ng pato, dahil sa bigat ng pasanin ng yung pangkonsumo nila, marami-rami din ang konsumo nila
pabigat din yan kahit paano sa bulsa. So ang iba ay ginawa, hindi na kinulong, hinayaan nila sa labas na pag-alagala kasi nakain ang mga ito ng kahit mga kung ano-anong mga damo. Yun ang sinasabi ko, kahit anong madaanan ng mga pato na mari nilang kainin ay kainin nila kahit anong dumi pa yan. Hindi yan nag-isip o ano, walang isip yan, wala sa isip nila yan, dumi yan. Basta kaya nilang kainin nila. Kaya ang ginawa ko ito, nakakulong. So yun ang ano natin ngayon sa pato guys. So ibang araw dito naman tayo, pag-uusapan naman natin yung mga ano, yung iba, yung mga isda ko, alaga ko rito. Sa ngayon, yung pato ganyan. So yan, sa dami nilang gayan. Mayroon pa ako doon barako sa may likuran ng bahay. So magandang hapon guys, hanggang dito na lang muna yung update natin sa aking backyard farming. Magandang hapon guys.